naman, pag-aaralan natin kung paano mag-subtract ng fraction. Katulad din sa addition ng fraction, kailangan ang unang-una tiyakin muna natin na magkaparehas ang kanilang denominator. Sa mga halimbawang ito, hindi magkaparehas ang kanilang denominator. Kaya kunin muna natin ang multiples ng 4 at saka 3. Una ay 4, 8, susunod ay 12, tapos 16, dito naman sa 3, 3, 6, 9, and 12. Ayan, naging magkaparehas din sila dun sa 12. Kaya yung number 12 ang kukunin nating bilang ating common denominator. 12 minus, lagay natin dyan, 12. So, meron na tayong common denominator. Babaguhin na natin ang fraction. 12 divided by 4 is equal to 3. Times 3 is equal to 9. Ulit, 12 divided by 4 is equal to 3. Times 3 is equal to 9. Sunod, 12 divided by 3 is equal to 4. Times 1 is equal to 4. Equals. Ngayon, dahil magkaparehas na ang kanilang denominator, ay maaari na tayong mag-minus o mag-subtract. 9 minus 4 is equal to 5. Tapos, kokopyahin na lang natin ang common denominator. Tignan naman natin ngayon kung maaari tayong mag-simplify. Makikita nyo na ang numerator at denominator ay hindi divisible sa kahit na anong number. O hindi sila pwede i-divide sa kahit na ano pa mang number. Kaya, kung magkaganon, yan ang ating i-consider na final answer. Para naman, sa ating pangalawang halimbawa, 4/5 minus 2/4. Makikita natin na hindi uli magkaparehas ang kanilang mga denominator. Kaya, hindi natin maaaring i-minus agad. Kunin muna natin ang mga multiples ng 5 at saka 4. O 5, 10, 15, 20, then 25. Dito naman sa 4. 4, 8, 12, 16, 20. So, meron na tayong magkaparehas na number. Yan ay 20. So, ang 20 ang pwede natin gamitin bilang ating common denominator. Ilalagay na natin ngayon ang 20 bilang common denominator. 20 minus 20. Tapos, papalitan na natin ngayon ang ating fraction. 20 divided by 5 is equal to 4 times 4 is equal to 16. 20 divided by 4 is equal to 5 times 2 is equal to 10. Dahil magkaparehas na ang ating denominator, maaari na tayong mag-subtract o mag-minus. 16 minus 10 ay equal sa 6. Tapos, kokopyahin na lang natin ang common denominator na 20. Titignan natin ngayon kung pwede ba natin silang mai-divide sa magkaparehas na number. Ano kayang number yon? Pwede ba natin silang i-divide sa 3 parehas? Hindi. Pwede ba natin silang i-divide sa 2? Sa 2, natin sila pwedeng mai-divide parehas. Kung i-divide natin itong parehas sa 2, divide 2, ay maaari natin silang i-reduce sa kanilang lowest equivalent fraction or lowest term. So, eto ngayon ang ating magiging final answer. 6 divided by 2 is equal to 3. And 20 divided by 2 is equal to 10. Yan na ngayon ang ating magiging final answer. 3, 10. Laging tatandaan, sa math ay hindi magiging mahusay
kung hindi bibigyan ng panahon at pagsasanayan.